Hi guys! So ayan, welcome back to my channel. Siyempre matagal-tagal tayong walang vlog. So itong vlog na to napaka-special sa akin kasi this is my first out of town or out of the country na magta-travel ako together with my friends. Ayan guys, muntik pa nga ako ma-upload pero thank you Lord kasi pinahintulutan mo po akong makapasok at makapunta rito sa Singapore. So ayan guys, grabe, dati nakikita ko lang to sa picture, sa internet. Ngayon nandito na ako, papalapit na ako sa isa sa mga tourist destination dito sa Singapore. And this is the Universal Studio. Ayan guys, habang papalapit ako sa globo na yan, iyak-iyak ako, na naluluha-luha, onte. Syempre kasi 'di ba, dati pangarap ko lang mapuntahan yan. Ngayon ayan, kasama ko na yung taong mahal ko, o kasama ko na yung taong mahalaga sa akin. So ayan, nandito na kami guys. So magte-take kami ng picture at di namin sasayangin yung oras na to para makapagpa-picture sa lahat ng sulok dito sa Universal Studio. So ayan guys, so bago nga po tayo pumasok sa pinakaloob ng Universal Studio, yung nakita yung globo kanina, sa labas po yon. So bago po kayo pumasok, ayan, bibili muna kayo ng ticket. Yung ticket po is worth 3,800 kung hindi ako nagkakamali sa pera natin bago kayo makapasok dito. Per head po yan. Pero grabe, sulit na sulit yung 3,800. Tapos may babayaran pa kayong parang fee pero sobrang mura at sobrang baba naman na. Pero grabe yung maaabutan nyo dito, yung makikita nyo is priceless. Ayan, nabubulol pa ako. It's priceless kasi guys, yung memories, yung lugar, grabe. Ayan, dati nakikita ko lang siya sa mga fantasy. Ngayon, nandito na ako sa loob. So, ayan guys. So, parang taong bundok po ko. Picture dyan, video dito para ma-vlog ko, para maipakita ko sa inyo. Magkaroon din kayo ng idea sa mga hindi pa nakakapunta ng Singapore. So, ayan guys. Lahat ng rides, pwede nyo sakyan, pwedeng paulit-ulit kasi bayad naman po yan. So, ang oras po ng pagpunta, ang open po ng Universal Studio is 10 a.m. to 5 p.m. So, nagpunta kami dito alas 2 na, kaya limited na lang yung oras, kaya naman wala na kaming sinayang na sandali. Pinuntahan na namin lahat ng sulok, nagpicture at nagride. So, ito po yung first ride namin na. Dala-dala ko po yung cellphone ko pero papatayin ko na agad kasi baka malaglag. So, after nga po ng rides, ayan, pasyal-pasyal. Lahat po yan may rides. Grabe, etong Asian Egypt na to, Emeng Egypt. Grabe, akala mo ganyan lang siya pero pag pumasok ka sa loob may rides. At kung may sakit ka sa puso, hindi ko to maipapayo na sakyan mo. Kasi grabe yung experience pero grabe, sobrang memorable experience. Muntik na akong atakin sa puso pero sobrang worth it. Grabe. Ngayon ko lang na-experience yung ganitong klaseng ride. Mahilig ako sa perya, mahilig ako pumunta sa mga kung saan saang mga perya-peryaan. Pero grabe dito sa Universal Studio, talagang hindi ka bibiruin guys ng mga rides nila. Parang buwis buhay. And syempre parang nasa Egypt ako, yan yung mga statue, ang lalaki, dambuhala, o 'di ba guys? Ganyan kaganda Universal Studio. Imagine mo, 3,800 lang yung ibabayad mo pero grabe, lahat pwede mo nang puntahan. At syempre magdala ka po ng water dito ha, kasi pag dito ka po bumili, medyo mahal sa loob ng Universal Studio. Pwede naman po magpasok ng pagkain, basta ilalagay mo siya sa bag na dala-dala mo at saka yung tubig. Kasi pag doon ka bumili, guys, grabe, sobrang mahal. Sa pera natin, parang nasa 200 per bottle. Ayan guys, so ayan, picture. At syempre, ito na nga po yung Starbot Cafe, kung saan nandito yung mga transformer. May rides din po dyan sa loob, ipapakita ko rin po sa inyo kung ano yung kaganapan dyan. Kasi nakapag-video po ko dyan since hindi naman masyadong mauga, hindi naman buwis buhay masyado yung rides, pero medyo nakakahilo, pero grabe worth it. So, ayan, nakikita nyo sa labas yung mga transformer, guys. Nagpi-picture. Ayan, gumagalaw-galaw sila in real life. Pwede magpa-picture, walang bayad. Tapos, pwede mo makuha yung picture mo, pero babayaran mo siya doon sa ticket o photo booth. Pero, pwede ka naman mag-picture ng sarili mo using your own phone. Wala siyang bayad. So, ayan, guys. Ang laki nitong Universal Studio. Parang ekta-ektarya yata siya. So, ayan na nga. Pagod na ako kasalita. Ayan, guys, damadamahin natin, sulitin natin ang Singapore kasi ang mahal ng cost of living dito, hindi ka bibiruin. Kaya naman pag uwi ng Manila, siguro kakayod na naman ako at magla-live selling. Ayan, guys. So, ayan, ang dami nagpapapicture sa robot na yan. Nagsasalita po yan, guys, ha. Nakamute lang kasi para hindi ako makopyright. Pero nagsasalita. Syempre, hindi ko sasayangan opportunity makapagpa-video rin sa kanya. Ayan, so, ayan na nga po yung kinalabasan. 'Di ba? Parang melde-melde pa siya sa akin, parang babatukan niya pa ako. So, punta naman po tayo sa loob. Ito na nga po, sasakay na po kami ng rides, guys. So, bago kayo makapasok, para kayo nasa loob ng, ano ba tawag dito? Spaceship nila. Ayan, ganyan po yung entrance, papasok sa spaceship ng
robot-robot. Ayan guys. O di ba parang nakikita lang natin to sa Voltes 5, sa Dymos, yung mga ganitong klaseng cubicle na parang ganito yung mga machine. Ayan guys, imagine nyo parang dito na itinitaping lahat, pero grabe, para ako nasa loob talaga ng spaceship nila. So ayan, 'di ba? Sa TV lang 'yan meron dati, pero ngayon nandito na ako sa loob. So ayan guys. Grabe ang haban lakaran din, talagang lalakarin mo bago ka makarating doon sa pupuntahan yung rides bago kayo makasakay. Syempre ayan, parang makatotohanan talagang spaceship, 'di ba? Kompleto ng gamit with matching lights. Ayan guys, kompletong-kompleto sila. O 'di ba parang papasok ka na doon sa outer space. Parang nasa planeta ka na nila talaga, grabe. Tapos ayan, may boarding area pa. Kukuha ka pa dyan ng mga glass na isusuot mo kasi 3D nga po bago kayo sumakay ng spaceship nila. So ayan, this is it guys. Sasakay na kami ng spaceship. Inaantay lang po namin dumating. So ayan, habang papunta na kami, hindi ko alam bakit umulit tong video na to. Pero spaceship pa din yan ng mga alien. Hindi yung robotics and guys. So ayan na, dumating na nga po yung spaceship namin. So sasakay na nga po kami guys. At syempre nakasakay na kami. Ito po yung action doon. Ayan, malakas yung sounds niyan guys. Kaya para talaga nakikipaglaban kayo guys. Grabe. Tapos talagang parang umaandar talaga. Tapos parang nandun kayo sa loob. Since 3D nga po to, naka-shades kayo. Para kayong kasama sa pakikipaglaban ng mga robot na yan. Ayan, grabe guys. O 'di ba? Away-away sila diyan. Tapos kami naman sigaw na sigaw dito. So after na nga po namin mag-rides at sumigaw-sigaw sa loob, so ayan, meron din silang mabibilan dito ng mga souvenir items na makikita mo sa loob ng Universal Studio guys. Andiyan yung mga minions, mga bag, mga t-shirt. Actually gusto ko ang bumili dito, may gusto akong bilhin kaso ang mahal niya guys. So ayan, balik tayo dun sa effect at hindi pa pala tapos. Nagkamali ko ng arranger ng video, ng arrangement, kaya ayan, meron pa ring aftershock. So ayan guys, so ayan, finally makakalabas na rin kami kasi tapos na. So ayan, so malapit na nga po mag 5 PM, kaya lalabas na naman kami para tignan yung ibang paligid, kung ano mga kaganapan. At syempre, parang nangangalahati pa lang kami sa Universal Studio. Ayan, may mga play pa siya na live guys, 'di ba? May mga play siya. So ayan na nga guys, hindi pa rin natatapos yung aming paggagala. Gala pa rin kami ng gala. Meron din dito mga sine, mga movie sa loob. Pero syempre it takes 30 to 1 hour. Tapos meron ding Sesame Street na street. Kaya nga Sesame Street. Ay, pwede ka rin pumasok dyan sa loob. Most especially advisable siya sa mga kids. Pero since di naman kami kids, di na namin tinry. So ayan, lakad-lakad na naman kami. Papunta kami kay Minions. Ayun, nagpi-play sila. Then syempre may mga nanonood. Ayan, nagtatanghal sila guys. Tapos eto na po yung exit. Ayan, ng Hollywood na Universal Studio. So grabe, nakakapagod na lakaran, nakakapagod na mga rides, nakakahilo. Grabe talaga. So ayan, sulit na sulit yung pinunta namin dito sa Singapore guys. Ayan, eto pa lang po yung Universal Studio nila, hindi pa po ito yung buong Singapore. So ayan, nagpa-photoshoot din sa Emma, nagpa-video shoot din siya, bida-bida din siya. Videohan ko daw siya sa Universal Studio. Akala ko dati guys, naka-steady lang yung globo na yun. Yung pala umiikot talaga siya in real life. So ayan, ang dami pa rin tao, even 5 PM na. So ayan guys, babalik na po kami sa hotel namin. See you! So, syempre, ayan, social dito, guys. Sobrang organized ng transportation nila. Naka-bus kami, naka-shuttle. Tapos, hindi ka pwede basta-basta sumakay. And, guys, eto nga pala yung Clark Way. Iba na to, hindi na siya Universal Studio. Clark Way na siya. Kung gusto niyo ng mga happy-happy, ng mga inom-inuman, mga gala-gala and nightlife, eto po yung kanilang place na dapat mong puntahan. Clark Way. Tas ang daming pogi, oh, diba? Oh. Ayan guys, actually maraming mga foreigner dito, marami kami naging kaibigan, ang dami ding Pinoy. Yun nga lang, maghahanda ka talaga ng pera kasi medyo pricey din talaga. Tapos eto nga pala yung Merlion sa Marina Bay Sands, malapit. Ayan. Eto yung shopping mall nila dito na sobrang laki at nandito lahat ng luxury items guys, ng luxury brand. Sobra as in. Yung mga hindi ko nakikita personal, nakita ko siya dito. At saka nagtataka kayo, hindi po yung swimming pool, iyan po ay nalalaglag na water sa loob ng mall. Ang ganda niya, hindi ko nga lang na-videohan. Ayan guys. Ito yung paligid guys. Sobrang lawak, sobrang linis. Wala kang makikitang kalat kasi napakadisiplinado ng mga Singaporean. Ayan guys, grabe.
Tapos ayan, pabalik na nga po kami ng hotel namin. Ito yung famous at saka parang hindi natutulog na street nila, yung Orchard Street. Dito kami madalas araw-araw. Grabe. Ito kasi yung center ng Singapore, guys. Kung saan nandito lahat, halos ng buhay ng mga tao. Kasi ito po yung pinaka-sentro nila. Tapos dito rin malapit yung hotel namin. Grabe, ang ganda niya. Para talaga kaming legit na nasa abroad kasi walang ganito sa atin. Tsaka yung mga transportation nila, guys, grabe, napaka-organized, konti yung sasakyan. Simula nang dumating ako dito sa Singapore, 9 days kami, wala akong na-experience na kahit kahit sandaling traffic. As in, wala talaga. Tapos first time ko sumakay ng double deck bus. Ayan, guys. So, siyempre, experience na natin. Tapos, eto po yung Marina Bay Sands, Garden by the Bay. Ayan, pinuntahan na rin po namin. Talagang sinulit namin. Hindi kami papayag, hindi siya makita sa personal, guys. Ayan, yung famous tower. Actually, may entrance dyan para makapasok ka. Since naka-budget nga po yung pera namin, hindi na kami nakapasok. Pero, promise sa sarili ko, sa susunod, pag pumunta ako, hindi pwedeng hindi kami makapasok at makaligo dyan sa taas. Ayan, syempre, picture-picture, video-video, lahat kami, guys, para maipost sa Facebook, masabing nagpunta talaga kami sa Singapore. So, ayan, guys, yung nakikita yung garden na yon, yung parang mga mushroom, pwede kang pumasok doon, pero hindi na kami makakapasok. Siguro next na balik na lang namin kasi may bayad din pala siya. Tsaka restaurant siya, guys. So, ayan, guys, dati dream ko lang din talaga to makita yung Marina Bay Sands. At syempre, dream ko din makapagligo dyan sa itaas niya kasi meron daw swimming pool dyan. Grabe yung mode of transportation nila dito, guys. Yung MRT nila lahat nasa ilalim ng lupa. At ma-access mo lahat ng sulok, lahat ng parte, lahat ng lugar dito sa Singapore via MRT. Kasi dugtong-dugtong po sila. Ito po yan, o, diba? May Station 1, Station 2. Kumbaga sa atin, LRT 1, LRT 2, LRT 3. Connected na po siya sa lahat. Hindi ka na po lalabas, hindi ka na po bababa. Kahit saan ka magpunta ng sulok ng Singapore, mapupuntahan mo using MRT. So, ayan, guys, this is a underground nga po na MRT. Grabe yung mall nila, nasa ilalim ng lupa, walang traffic. Tapos ito, may mga Filipino food at Filipino cuisine din dito. Ayan, guys, may lutong Pinoy, may mga, kung ano yung makikita mo sa Philippines, ganun din makikita mo ditong kainan. At syempre, ito ang highlights, mga pasalubong, guys. Ang mumura ng mga chocolate dito. Kaya naman, hindi ako nagpahuli. Ayan, guys, yung budget ko talaga halos masimot nung pumunta ako dito kasi tignan nyo naman yung pinagbibili ko mga ganyan chocolate. Ito yung Lucky Town Plaza, Lucky Plaza pala, guys, kung saan makikita nyo yung mga bilihan, mga shopping, at syempre halos lahat ng tao dito Pinoy. Dito yung mga nagtatrabaho, mga Pinoy na kababayan natin, guys, sa Lucky Plaza. Syempre dito pa rin yan sa Orchard. So, ayan, guys. O, diba? Grabe. Walang traffic. Imagine, rush hour na yan sa kanila, ha. Wala pa rin traffic. Sa atin yan, traffic. Ayan, guys, yung mga luxury brand, like Prada. Ayan, yung Orchard nila. Grabe. Tapos, balik tayo sa mga chocolate, sa mga pasalubong-pasalubong. Ang dami, hindi ka masusunod. Pero, syempre, bago tayo bumili ng mga pampasalubong, magpunta muna tayo sa church nila. Meron din tong Catholic Church. Syempre, naloka ko sa holy water nila. Ang laki galon, parang inumin. Pero, ayan, mag-church muna po tayo. Salamat sa lahat ng blessings, Papa God. At sana makabalik po kami dito sa Singapore. Syempre, i-reward natin yung sarili natin. And guys, bumili ko ng Crocs. First time ko magsuot ng Crocs na mamahalin. At syempre, eto, hindi na ako papahuli. Ayan, guys, sunod tayo sa uso. Kahit wala na tayong makain sa susunod. Kahit magkautang-utang tayo, guys. Pero eto na po, hindi na po tayo magpapahuli. This is iPhone 15 Pro Max. Dito lang po yan sa Apple Store sa Singapore. So, ayan, guys. Kakakilig. Ito ni-reward ko sa sarili ko, guys, sa lahat ng hirap, pasakit, sakripisyo. Ayan, syempre, after nyan, bago tayo bumalik ng Philippines, ayan na nga, namili na ako ng mga chocolate na mumurahin, guys. At syempre, bumili pa ako ng extra luggage para lang magkasya lahat ng pasalubong ko kasi ang dami kong kamag-anak na maburaot, lalo na si mama. Ayan, guys. Syempre para sa mga loved ones, sa mga friends na rin yung iba, tapos sa family. Ayan, guys. Tapos ito yung pinakamamimiss kong street sa lahat, yung Orchard. Kahit gabi lumabas ka dito, safe na safe. Walang halos krimen, malayong malayo talaga, as in. Ayan, sobrang mamimiss kita, Orchard. Yung mga bus dito, grabe, double deck. Ayan, grabe talaga. Sobrang mamimiss kita. At syempre, ayan, pauwi na kami. Si Kenneth nagbibilang na ng pera niya. At syempre, yung ilog dito, guys, tignan nyo naman yung dagat, blue. Walang dumi, walang kalat. Kasi may batas sa kanila na pag nagkalat ka, mapaparusahan ka, magbabayad ka ng multa. Kaya ganun sila kadisiplinado. Sa atin kasi, tapon dito, tapon doon. Kasi wala namang halos bayad, guys. So, ayan, papauwi na kami.
Ayan yung orchard, paulit-ulit ko siyang binibidyohan guys kasi sobrang mamimiss ko to guys. Parang bitin yung 9 days namin kasi sobrang ganda. Ang dami pang lugar sa Singapore na hindi pa namin napupuntahan. Pero itong mga pinakita ko sa video guys, ito po yung mga famous na, landmark dito sa Singapore. Ayan guys, lalong-lalo na tong street na to. Kasi ito po, nandito po yung buhay. Kahit gabi ka magpunta rito, buhay na buhay yan guys. Ayan na. Malapit na pong matapos. So ayan guys, see you po sa susunod na aking vlog. Sana sa Hong Kong naman tayo magkita-kita at may vlog ko din yung Hong Kong Disneyland. Since na-check ko na siya sa bucket list ko yung Singapore, so magkikita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye-bye guys, papunta na kami ng airport. So ayan na nga po si Kenneth, ang bilis ng transition natin. So eto na nga po kami guys, nauna sila sa airport kasi nauna sila nag-book ng Grab. Yung Grab pala dito guys mahal, kaya minsan lang kami mag-Grab. Most especially sa mga ganitong ano lang, paalis na, may pupuntang malayo. Bye-bye!